For today's video mga master, magpapalitada tayo ng poste. Pero hindi siya buo kasi yung paglalagyan lang ng spandrel yung ating papalitadahan. So, pero kailangan nating tansihan para sa ganun makuha natin yung hulog niya hanggang sa baba. So, kailangan kasi yun pagka nagpalitada tayo ng poste. So, ayan, sineset na natin yung ating tansi. So, ito yung ating gagamitin nating adhesive. So, purong semento mga master. So, maraming gumagawa nito, maraming gumagamit nito. So, nasubukan ko na rin to, pero sa ngayon, ito yung susubukan natin. So, bago natin pahiran, kailangan nating basahin. So, dito, pinapahid na natin yung purong semento. Ayan, so dapat even po yung ating pag-apply para sa ganon kakapit siya ng mabuti. So, take note po, may tik-tik yung ating poste. So, after pong mapahiran ng purong semento ay pipitikan na natin ng basang halo. So, manipis lang po dapat yung unang pitik para sa ganon hindi mapuwersa yung ating linagay na puro. So, dito ay second coat na natin. So, make sure lang po na matigas na yung una nating coat bago tayo magpatong ng pangalawang pitik. Para sa ganon, maiwasan natin yung pagkapak. So, wag po tayong magpipitik ng medyo tuyong halo kasi hindi kakapit ng mabuti. So, dapat pagka nagpapalitada tayo ng mga poste, mas better po yung medyo basa para sa ganun makapit siya. So, pagka na-meet na natin yung ating tansi ay pwede na nating barahin para sa ganun mas maging straight yung ating kanto or ating palitada. So, ito naman yung mabilisang pagkanto. So, ilapat lang natin yung ating bara, then pahiran natin ng basang halo. So, magkukusa yan na magpo-form yung kanto niya. So, ganyan yung ginagawa ko para maging straight yung ating kanto. So, pag nag-base lang kasi tayo sa tansi, minsan natutulak yung ating tansi, kaya much better yung ating bara ang gamitin pagka sa mga kantuhan. So, okay lang na merong tansi pero wag tayong masyadong mag-base sa ating tansi. So, pagka na-meet na natin yung tansi, mag-base na tayo sa ating bara. So, dito mga master ay final coating na tayo. So, after nito ay babarahin natin and then bubulihin na natin. So, patuyuin lang natin ng konti. Maiwasan natin yung cracking or pag-crack ng ating palitada. So, ito yung sinasabi ko na lagi tayong magbabara kasi pagka nagbara na tayo, makikita natin yung malalim at maumbok na parte ng ating palitada. So, yung bara yung mag-i-straighten ng ating palitada, lalong-lalo na sa ating kanto. So, ayan, fill upan na lang natin yung mga malalim na parts. Then, bubulihin na natin. So, tips sa mga baguhang mason, mas maigi yung wag tayong gumamit ng foam. Mas mabuti yung plastic bottle, lagyan natin ng tubig, then bubutasan natin. So, para hindi masyadong mababad sa tubig yung ating mga palad. So, karamihan kasi sa mga kasamahan nating mason, yan yung problema. Yung pagkababad ng kanilang mga palad ay numinipis. Nagiging manipis yung kanilang mga palad. So, yun, kadalasan nabubutas. So, yun yung nagpapahirap sa mga mason. So, tapos na nating bulihin. So, ito yung isa kong sikreto para maging maganda yung ating kanto. So, yung bara, yun yung talagang ginagawa kong panganto. So, ito na nga at natapos na natin.